Father Warren Puno. Magandang umaga, mga kabataan! Alam niyo, hindi ko alam yung nararamdaman ko ngayon. Overwhelmed siguro. To tell you honestly, dapat wala ako ngayon dito. Shout out sa mga taga-Singapore. Sino mga taga-Singapore? Yan. Dapat nasa Singapore ako ngayong araw na ito hanggang bukas. May invitation yung Singapore community ng MFC. Pero nung kinausap ko sila, sabi ko may invitation din ang WYC. Sabi ni na Kuya John, dun ka na muna, Father. I-reschedule na lang natin. Pero naniniwala ako na nandito ako ngayon, hindi by chance. It is not by chance na nandito ako ngayon. I think this is the will of God that I am here right now. Amen? And also, it is not also by chance that you are here. It is also God's will that you are here. Palakpakan naman natin ang Panginoon. At alam ninyo, kung bakit kayo dinala ng Diyos dito, dahil may gustong sabihin ang Diyos sa atin ngayon. May mahalagang mensahe si Lord sa atin ngayon. Diba? May mahalaga. So hindi lang kayo narito, or siguro yung iba sa atin, nadito ngayon, dahil inakit ng barkada, sama ka sa WYC, masaya dito. Yung iba nandito dahil talagang gusto nilang pumunta dito. Yung iba gusto lang makamit ng mga bagong friends. Pero higit doon sa mga dahilan natin, may dahilan ng Diyos kung bakit narito kayo ngayon. At may gustong sabihin ng Diyos sa inyo. Kanina habang ako'y nanonood at sinasabayan kayo silently sa inyong worship at sa opening prayer, I was crying. Umiyak talaga ako. Kasi sabi ko, Lord, why am I here? Bakit nandito ako sa WYC na to? I'm already 47. Sabi ko nga kay DR, parang relevant pa ba ang mga sasabihin ko? In pa ba ako sa mga kabataan ngayon? Kasi nung nagsimula ako sa MFC, may buhok pa ako. Ngayon, wala na akong buhok. Kaya sabi ko, ano kaya? Meron pa kayang may relevance pa kaya ako? Am I still relevant pag nagsalita ako sa mga kabataan? Pero, my dear brothers and sisters, hindi naman ako magsasalita. I believe, sabi ko kanina, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang sabi ko lang palagi, Lord, use me. Gamitin mo ako para sa mga kabataang ito. Magsalita ka para sa mga kabataang ito. And I believe the Lord will speak to us this morning and throughout this WYC. Magsasalita ang Diyos. At pagkatapos natin ng WYC na to, meron tayong misyon. Yung sasabihin sa atin ng Diyos ngayong mga araw na ito ng WYC, yun yung paglabas natin ng Coliseum na ito, yun yung ating misyon. Kung ano yun, kailangan lang nating tuklasin. Kailangan lang nating i-discover ngayong WYC na to. Hindi ko alam kung bakit ito yung topic na binigay sa akin, pero siguro si Lord ang may gusto nito. Gusto ko simulan yung aking pagbabahagi sa pamamagitan ng isang kwento. Sa pamamagitan ng isang kwento. Meron daw isang monghe na lumapit doon may isang kabataan na lumapit doon sa isang monghe. Sabi nung kabataan, pwede po bang turuan niyo akong magdasal? Kasi itong kabataan na ito, hindi niya alam. Ang iniisip niya, anong method ng prayer, ang dami niyang mga tinatry na mga method ng prayer. Pero walang magkaigit sa kanya. Kaya lumapit siya doon sa isang monk, sabi niya, pwede po bang turuan ninyo ako na magdasal? Ngayon, sabi ng monghe, okay, sumama ka sa akin. So naglakad sila hanggang sa nakarating sila sa isang ilog.
At sabi nung monghe, okay, lumuhod ka diyan sa tabi ng tubig. Lumuhod yung bata, tatabi ng tubig. Tapos hinawakan ng monghe sa ulo. Tapos inilublob sa tubig. Matagal. 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds, hanggang sa makaisang minuto, nagpupimiglas na itong bata. Halos dumapa na siya dun sa ilog, pero ayaw pa ding bitawan nung monghe, yung bata. Tapos, nung kita na nung monghe na hirap na yung bata, inahon niya yung ulo. So ngayon, ano mararamdaman nyo? Galit na galit yung kabataan, yung bata na yon. Nagpapaturo ako sa iyong magdasal. Bakit papatayin mo yata ako? Sabi niyang ganon. Bakit papatayin mo ako? Di mo ba alam na mamamatay ako dahil hindi ako makahinga? Dahil sabi ng monghe, ito yung gusto kong sabihin sa iyo, hanggat hindi mo nakikita ang halaga ng hangin, ang halaga ng panalangin, katulad ng hangin na iyong hinihinga, para ikaw ay mabuhay, hindi ka matututong magdasal. Hanggat hindi mo nakikita na ang hangin, na ang panalangin ay kasing halaga ng panalangin na iyong ginagawa para ikaw ay mabuhay, hindi ka matututong magdasal. My dear brothers and sisters, mahalaga ang panalangin. Ngayong taong ito, taon ng Jubilee of Hope, dito tayo dinadala ng simbahan to hope. To hope for what? We are hoping not in something, but we are hoping for someone. Hindi tayo umaasa at magkakameron ng pag-asa dahil sa kung anong meron tayo. May kayamanan ka, okay, may pag-asa ang buhay mo. Marami kang kaibigan, may pag-asa ka. But the church, ang simbahan, dinadala tayo na umasa, hindi sa tao, umasa, hindi sa bagay, hindi sa material na bagay, hindi sa kasikatan, hindi sa kapangyarihan, kundi umasa, walang iba kundi sa Diyos. Pero paano natin makukuha yung pag-asa na yon? Paano tayo pupunta at dadako doon sa pag-asa natin sa tao na yon? Paano tayo? Sino yung someone na yon? Walang iba. The church is asking us to hope none other than to hope in Christ. Sapagkat na kay Kristo ang ating pag-asa. Sa mundo ngayon na napakagulo na, sa mundo ngayon na parang wala ka nang pwedeng pagtiwalaan. Sa mundo ngayon na parang laganap ang fake news, bibigyan ka ng false hope ng mga bagay na ito. Bibigyan ka ng false hope ng mga taong ito. But in Christ, hindi false hope ang ibibigay sa atin. Tunay na pag-asa ang ibibigay sa atin. Pero ano yung kailangan natin gawin? We have to anchor in something. Saan yun? We are journeying, hindi lang tayo basta naglalakbay. We are pilgrims of hope. Yes, and we are journeying. Naglalakbay tayo. Pero naglalakbay tayo, hindi lang basta lakad tayo ng lakad, lakbay lang tayo ng lakbay nang wala tayong ginagawa. We are journeying, we should be journeying in prayer. Dapat na doon, nagdadasal. Pinapalalim natin ang ating ugnayan sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. At nakikita natin yung halaga ng panalangin. Bakit mahalaga ang panalangin? Katulad nung naunang kwento ko, sabi nung monghe, hanggat hindi mo nakikita ang halaga ng panalangin, katulad ng halaga at importansya ng hangin na hinihinga mo para ikay mabuhay, hindi ka matututong magdasal. Hanggat hindi natin nakikita na ang halaga ng panalangin ay katulad ng halaga ng hangin na ating hinihinga para tayo mabuhay, hindi tayo matututong magdasal. Alam niyo sa aming mga pari, at maging sa mga mag-asawa, sinasabi ko to sa mga couples, tinatanong ng obispo palagi. Ito naman, reality to. May mga paring lumalabas. May mga paring sumusuko na, umaayaw na, naguhubad na ng sotanang ito, ng alba na ito.
At pag kinausap ng obispo, anong tanong ng obispo? Kailan ka huling nagdasal? Kailan ka huling nagdasal? At hindi na makakasagot ang pari. Sa mga mag-asawa na naghihiwalay, kailan sila huling nagdasal na magkasama? Kailan sila huling sumimba ng magkasama? At ang isasagot ng mag-asawa, nung kami po ay ikinasal. See, kung ano yung halaga ng panalangin para tayo ay magpatuloy, para sa aming mga pare, mahalaga ang prayer. Para kami magpatuloy para maging pari. Sa mga mag-asawa, mahalaga yung prayer para patuloy silang magmahalan at magsama hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. At sa ating mga kabataan, sa ating merong tinanggap na misyon, to make all youth know Christ, hindi pwedeng hindi tayo magdadasal. Hindi pwedeng isang tabi ang panalangin. Mahalaga ang panalangin, no? Tayong mga Katoliko, hindi lang tayo ini-encourage to pray. Pero bakit tayo kailangang magdasal? Bakit kailangan tayong lumuhod? And isang reminder lang, kasi akala natin ang panalangin, yung bang pagluhod mo, ang dami mong sinasabi kay Lord, Panginoon, gusto ko po ito, Panginoon, ganito, Panginoon, ganito. Kaya minsan, napaka-boring na ng pagdadasal. Pero hindi ba pwedeng magdasal tayo? Papasok tayo sa chapel or sa isang sulok ng ating kwarto, uupo tayo, wala tayong sasabihin. Tahimik lang. Ang gagawin lang natin ay makikinig tayo sa Diyos. Kasi akala natin, ang concept natin ng panalangin, kailangan may sabihin ako kay Lord, kailangan mahingin ako kay Lord. Pero pwede rin namang makinig tayo kay Lord? Pwede bang makinig tayo sa Diyos? Pwede bang umupo lang tayo for 15 minutes, for 30 minutes para magdasal? Kasi kung seryoso tayo sa ating misyon, kung seryoso tayo sa misyon natin to make all youth know Christ and to give hope to other young people out there, hindi pwedeng hindi tayo magdadasal. Hindi pwedeng hindi natin iaangkla ang ating buhay kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin. Kasi ito yung magsusustain ng ating spiritual journey. Sasabihin ko sa inyo, pag hindi tayo nagdasal, pag misyon ka lang ng misyon, no? Misyon ka lang ng misyon. Sabihin mo, my mission is my prayer. Pwede kong sabihin bilang pare, well, the Eucharist, the holy sacrifice of the Mass, is the highest form of prayer. According to the liturgy of the church, this is the highest form of prayer. And if I can say 5 Masses a day, so I offered 5 highest prayer. So yun yung panalangin ko. Pwede ba yun? Tapos kayo naman, okay, nagmi-mission ako, a-attend ako ng household, a-attend ako ng ganito, pupunta ako doon sa mission area ko. Wala na, pagod na ako, hindi na ako makakapagdasal, ayoko na, hindi na ako magdadasal, ito na yung prayer ko. Do you think masusustain yung spiritual journey natin? Do you think masusustain ang mission? I don't think so. Hindi. Kasi, kung ang ating ginagawa natin ay yung ating misyon, ang ating prayer, yung ating mga household na ginagawa, sabihin natin yun na yung aking prayer, nagkakamali tayo. Kasi, if your mission is to make all youth know Christ, but without prayer and without constant communication with the Lord, always remember this. You are just introducing yourself to these young people, but not Christ. At dadating ang araw, mapapagod ka. Tunay yun, mapapagod ka. Kasi madidisappoint ka. Pag wala nang uma-attend ng mga household, kasi punta ka ng punta doon, kasi sabi mo, yun na yung panalangin ko. Di na ako, babangon ako sa umaga, tanghali na akong gigising, wala na akong personal prayer, wala na akong time makipag-usap kay Lord kasi ang dami kong misyon. Ang sasabihin mo, di na ako magdadasal. Pagka ganon, ano mangyayari?
Madidisappoint ka pag walang uma-attend. Wala namang uma-attend. At dadating ang araw, titigil ka na. Mawawala na yung mission area mo at mawawala ka na din. So kita natin kung gaano kahalaga ang prayer sa ating spiritual journey. Kahit ako bilang sa buhay ko bilang pari, minsan, kasi nag-aaral ako ngayon. Ako'y nakatapos na ng 2 course. Pero sabi ko, parang hindi pa naman huli para mag-aral uli. So nag-aaral ako ngayon ng BS Social Work. Yan. Meron ba ditong nag-aaral ng social work? Yan. So nag-aaral ako ng BS Social Work. Minsan doon sa isang session namin sa parang psychology yung subject namin, counseling, social work counseling. Sabi ko, nagtanong ako, bakit ba may sinasabi sila na midlife crisis daw? 40 hanggang 50, ganon, or 30, late 30s, may midlife crisis daw. Sabi ko, parang normal ba ako? Bakit di ko nararanasan yung midlife crisis? Bakit parang okay naman ako? Sabi nung isang kaklase ko na counselor, life coach, sabi niya, kasi Father, ang isang dahilan kasi alam mo yung purpose mo sa buhay. Alam mo yung purpose mo. No? Kaya, hindi ka magkaka-midlife crisis kasi yung may midlife crisis, yung tumatanda na sila, pero hindi pa nila alam yung kanilang purpose sa buhay. Pero paano natin malalaman yung purpose natin sa buhay? Sino bang magsasabi ng purpose natin sa buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi si Lord. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, that will be our purpose. Madidiscern natin. Pero paano tayo makakapag-discern kung hindi tayo nagdadasal? So my dear brothers and sisters, mahalaga ang panalangin. Hindi pwede itong isang tabi sa misyon. Bakit mahalaga ang panalangin? Sapagkat mismong ang Diyos ang nag-utos sa atin na magdasal. Di ba? Tinuruan tayo ni Kristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pag magdadasal kayo, ganito ang gawin ninyo. Hindi lang itinuro sa atin na tayo magdasal, hindi lang itinuro sa atin na tayo ay maging connected lagi kay Lord, itinuro pa sa atin kung paano tayo magdadasal. He commanded us, not only commanded us to pray, but He taught us how to pray. Anong sabi ng Panginoon? Pag magdadasal ka, go to your room, lock your room. Kausapin mo si Lord and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. That is a perfect prayer. Tinuruan tayo ni Lord na magdasal. Hindi lang, He didn't just commanded us to pray. Dahil alam niyang seryoso, ito sa buhay natin, sa paglalakbay natin, itinuro pa niya kung paano tayo magdadasal. No? Tinuro pa niya kung paano tayo magdadasal. At sa panalangin, bakit ito'y mahalaga? Kasi, nabanggit ko kanina, kung hindi mo alam ang purpose mo sa buhay, kung hindi mo alam ano bang kalooban ng Diyos ang aking gagawin, kung hanggang ngayon, kung ikaw ay grade 12, grade 11, or grade 10, hindi mo pa alam ang purpose mo sa buhay, sigurado ako, kailangan mong ibabad ang sarili mo. We have to plunge ourselves, hindi lang babad, we have to plunge ourselves in prayer. Lulubog talaga tayo. Hindi pwedeng sasaw-saw lang tayo sa dasal. We have to plunge ourselves. Tatalon tayo. Babasain natin yung ating buong sarili sa panalangin. Kung gusto nating makita kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Kasi dadating ang araw, pagdating yun ng edad ko, ng age ko, 47, 48, tas hindi mo pa alam kung ano ang pupuntahan mo at kung anong purpose mo sa buhay, malulungkot ka. Doon papasok yung midlife crisis. Kaya ngayon pa lang, huwag na nating hayaan na magkameron tayo ng crisis. Kaya, I think this is God's purpose kung bakit kayo narito. Para ipaunawa sa atin ng Diyos na hindi lang niya tayo
inuutusan na magdasal. Tinuturuan niya tayong magdasal. At sa pagdarasal, doon natin makikita kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mayroon lang akong kaunting kwento. Siguro kwento ng bukasyon ng pagpapari ko. Kung paano ako nakita yung purpose ng buhay ko at kung ano yung para sa akin. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, kami po'y 3 magkakapatid. Ako'y bunso. Just for the context. Bunso ako, ang panganay namin is lalaki, ang pangalawa namin ay babae. Mahirap yung buhay in 1978 nung ako ipinanganak. Mahirap ang buhay namin. Ang bahay lang namin, barong-barong, ang bubong, dahon ng saging, dahon ng niyog. Makeshift lang talaga yung bahay namin. 2 na yung kapatid ko, nauna sa akin. Walang trabaho ang tatay ko, walang trabaho ang nanay ko. Nabuntis ang nanay ko. Ako na nga yun. Nung malaman nila 2 months na ako'y nabuntis yung nanay ko, na ipinagbubuntis ako, sabi nung tatay ko, di na natin kayang magpalaki pa ng isang anak. We can't afford to raise another child. So sabi niya, ito, may binili ako dito. Uminom ka. So unwanted ako. Hindi pala unwanted. Unplanned ako. Hindi nila naplano na magkameron pa ng isang anak. So unplanned ako. Unplanned. Sinilang ako sa... Pero nung ininom ng mother ko yung pampalaglag, mapait. So hindi niya itinuloy. Sabi niya, panindigan na lang natin tong batang ito. So kita nyo na ang purpose ni Lord. Hindi ka basta sinilang sa mundong ito. Siguro sabi ni Lord during that time, wag mong pakialaman yan. Akin yan. No? Akin yan. So, di ko alam, to make that long story short, nung grade 6, sabi ko, papasok ako ng seminaryo. Magpapari ako. Sabi ng nanay ko, tatay ko, hindi pa, bata ka pa. Okay, high school. Sabi ko, okay, first year high school, gusto ko magpare. Second year high school, gusto ko magpare. Third year, fourth year, gusto ko magpare. Wala akong kinuhanan ng exam, kundi sa seminaryo sa Lipa. Pagkatapos, excited ako sa result ng exam. Just to know, after a month na ako'y makapag-exam, na bagsak ako sa exam. Di ako nakapasa. Ito yung exact word na nandun sa sulat. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo, Tagalog ha, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na hindi ka nakaabot sa antas ng pagsusuri na hinihingi ng pag-aaral sa seminaryo. Kaya pwedeng ikaw ay humanap na ng ibang bukasyon na kung saan makakapaglingkod ka kay Lord. Bagsak ako sa seminaryo. Umayaw na ako sa pagpapari. Pero alam niyo ang turning point sa akin, after a year, sabi ng tatay ko, meron uling exam sa seminaryo, baka gusto mo uling exam. Sabi ko, ayoko na magpare. Hindi ako gusto ni Lord. Sabi ko, all these years, I offered my life to Him. Pero since ayaw niya, di ko ipipilit ang sarili ko. Yun ang sabi ko sa tatay ko. Tapos the following day, sabi ng tatay ko, mag-exam ka sa seminaryo, baka makapasa ka na ngayon. Kasi kulang daw ang papasok ng seminaryo. Ano ako, panakip butas? Ayoko na. The third day, sabi ng tatay ko, baka gusto mong pumasok ng seminaryo, nakulitan ako sa tatay ko, pumunta ako kay Lord. Punta ako sa chapel. Sabi ko, Lord, makulit eh. Yung tatay ko, hindi ikaw. Pag ako'y kukuha ng exam, pag ako'y nakapasa, yun ang sign na ako'y magiging pari. Pag hindi ako nakapasa, yun ang sign na hindi mo talaga ako gusto maging pari. And to make that long story short, nag-exam ako, dumating ang result, pasado ako. Nakapasok ako ng seminaryo, no? Huwag muna kayo pumalakpak, meron pa. May isa pang pagsubok.
Nung makapasok ako ng seminaryo, dala-dala ko yung transcript of records ko, yung form, ano ba yun, 137 ba yun? Sabi ko, tanggapin kaya ako dito? Kasi during that time, napakahigpit ng academic formation sa seminary. Dapat matalino ka talaga. Dala-dala ko, chemistry, first grading, 75. Second grading, 75. Third grading hanggang fourth grading, 75. Ang aking general average, yung ako'y fourth year high school, is 81. Tapos puro palakol. Ano? Dahil palakol. Tatanggapin kaya ako dito? At alam nyo ba ang aking NCEE? Wala nang NCEE ngayon. National College Entrance Exam. Meron pa kami, umabot pa ako noon. Pag hindi ka nakapasa doon, hindi ka pwedeng mag-college ng 4 years. Vocational ka lang. NCEE. Sigurado yung mga titos and titas nyo, umabot pa ng NCEE. No? Alam niyo ang NCEE ko kung anong score? 11. May ganun ba? 11? Ako lang yata yun. Oo. Pero pasa daw yun. Sabi ko, paano kaya nakapasa yung 11? No? And then, dala-dala ko yung mga transcript ko. Baka pauwiin lang ako nito. Eh, nakapasok ako. After 1 year, kasi sa seminary, ini-evaluate. After 1 year, tinawag na yung kami 24 na natira. From 27, 24 kaming nakatapos ng isang taon. Tinawag na lahat. 3 na lang kami hindi tinatawag para sabihin, recommended ka for college department. Nung tinawag ako, sabi sa akin, Warren, kinalulungkot ko talaga. Hindi ka talaga pwedeng magpare. Hindi mo talaga kaya, sabi nung director sa akin. Hindi mo kaya ang pag-aaral sa seminaryo, pahihirapan ka lamang. Pwede mo nang igayak ang gamit mo at pwede ka nang umuwi. Alam ninyo, pinanghawakan ko yung usapan namin ni Lord. Kasi sabi ko, Lord, kung makakapasa ako, magiging pare ako. Kung hindi na ako magiging pare. Ay nakapasa ako, di magiging pare ako. Yun yung pinanghawakan ko. Doon yung pag-asa ko. Sa usapan namin ni Lord. Tinawag uli ako. Hindi ako umuwi, tinawag uli ako. Pwede ka nang umuwi. Kasi yung mga kasama mong lalabas na, umuwi na. Ikaw na lang hindi. Sabi ko, pag-iisipan ko po, sabi ko sa director. Nakukulitan na yung director, third time, tinawag uli ako, ba't di ka pa nauwi? Kasi sabi ko kay Lord, pag nagpupunta ako ng chapel, Lord, di ba sabi mo magiging pari ako? Sabi nung director sa akin, ang kulit mo. Ano bang kaya mong gawin? Ay hindi mo nga kaya, academically hindi mo kaya. Mahina ang sa academics. Imagine, sakit ano? Sabihan ka ng ganun, mahina sa academics. Sabi ko, Father, wala naman po talaga ako magagawa. Gagawin ko po ang lahat. Kung i-recommend niyo po ako sa college department, gagawin ko po ang lahat. At yung hindi ko po kayang gawin, alam ko pong Diyos ang gagawa. Wari ko yun ang nagpakonbinsi doon sa direktor na ako ay i-recommend sa college. And to make that long story short, 18 years na akong pare ngayon. Di ba? You could just imagine, my dear brothers and sisters, kung hindi ako nagdadasal, Sus Mariosep, baka hindi ako pare ngayon. Kung hindi ko pinanghawakan yung pangako ng Diyos sa akin, na kinuha kong pangako niya nung ako'y makapasa ng seminaryo, sana'y hindi ako pare ngayon. At alam ninyo, ang kasunod nun, after college graduation, I asked my formator kung pwede akong lumabas. Ayaw naman akong palabasin ng seminaryo. Yun naman ngayon, naghihirap naman ako. Gusto ko namang lumabas. Sabi ko doon sa bishop ko noon, Bishop Ruben Probogo, Bishop, pwede po bang magpahinga ako ng isang taon? Lalabas muna po ako. Sabi niya sa akin, di mo kailangan yan. Maayos ka. Magaling ka sa academics. Magaling ka sa formation. Di mo kailangan. Sabi ko, parang nabaliktad na ang mundo ngayon, no? See? Kung tayo'y nagdadasal, no? Makikita natin kung ano ang kalooban ng Diyos, no? And let us always be reminded
that prayer is not about changing God's minds. It is changing our mind. No? Tinatanong ko nga minsan, pinilit ko lang kaya ang Diyos na magpari ako? Ano sa palagay ninyo? Baka napilitan lang si Lord na gawin akong pari dahil nakulitan siya sa kadadasal ko. Pero hindi. Sabi ko, bago pa ako iluwal sa mundong ito, pinili na ako ng Diyos. Bago pa kayo iluwal sa mundong ito, alam ng Diyos na ngayong araw na ito, nandito kayo. Bago pa kayo iluwal o ipanganak sa mundong ito, alam ng Diyos that you will be part of this great community, the MFC Youth. Alam ng Diyos yun. At alam ng Diyos magiging misyonero kayo. Alam ng Diyos yun. Kailangan lang natin siya laging kakausapin para makita natin kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. So prayer is not about changing God's mind to match ours. It is about allowing God to shape us into the people He has created to be. Yun, no? Kaya, kung hindi talaga tayo magdadasal, wala. Kung hindi natin i-connect ang ating sarili sa Diyos, wala. Alam niyo ngayon, kaya sabi ko sa inyo, parang tama pa ba na mag-talk ako sa MFC Youth? Kasi from 2011, talagang very active ako sa youth ministry, sa MFC. Imagine, buwan-buwan nagpapa-youth camp kami. Meron bang ganun doon sa mga area? May buwan-buwan nagpapa-youth camp, no? So tinitingnan, no? Yung sa Timonan, yung sa Dolores, no? Monthly, nag-youth camp sila. Ang daming kabataan. Ang dami laging kabataan. Pero nitong medyo nabago na yung nag-shift na yung aking advocacy. Pero nandun pa rin yung pagmamahal ko sa kabataan. Pero may mas nakita akong parang mas kailangan kong tutukan. Yun yung social justice. Environment and social justice. So I became an activist. Makikita niyo ako sa Maynila, nagrarally. Yan, naging aktivista ako para ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap. Kaya sabi ko nung in-invite ako, relevant pa ba ang mga sasabihin ko sa mga kabataan ngayon? Sabi kong ganon. Pero, alam niyo sa sobrang busy ng buhay ko, yung aking activism na ginagawa, yung pag-aangat sa estado ng mga dukha, pare ko hindi ko yun magagawa kung hindi ako bumababad sa dasal. Like Mother Teresa of Calcutta, hindi pwedeng lumabas ang mga madre ng hindi nakaisang oras sa harap ng Blessed Sacrament. You know, my room is just less than 10 square meter. Less than 10 square meter lang yung aking kwarto doon sa rectory. And halos meron ako dong tawag dito, space for prayer. You know, sometimes I have to wake up at 4 o'clock. 4 o'clock, then 4:30 to 5:30, I have to plunge myself into prayer. Kasi kung hindi ko gagawin yon, magiging aktivista lang talaga ako. Hindi ko madadala si Kristo. Kahit sa mga rally, alam niyo pag nagra-rally ako sa Maynila, di ba yung mga aktivista, sigaw sila ng sigaw, ibagsak ang gobyerno, ganon. Hindi ako sumisigaw. Sabi nung kasama kong pare, sa una tayo pumunta, sa una tayo pumwesto. Pag pwesto namin sa unahan, bubunot kami ng sandata. Ilabas ang rosaryo. Nasa unahan kami, nagdadasal kami ng rosaryo. Dala namin ang imahe ng mahal na birhen. Sabi ng mga aktivista, ng mga bayan muna, huwag kayong maingay, nagdadasal si na Pader. Oh. Diba? Hindi na sila sumisigaw ng patalsikin ng gobyerno, ganon. Kasi nakita nila yung mga pare, nagdadasal. Bagay nung Maria na pupuno ka ng grasya. Sabi ng mga huwag kayong maingay, nagdadasal si na Pader. Hanggang dumating kami doon sa pupuntahan namin, ng pagmamarcha, di walang sumisigaw, lahat nagdadasal. I think, sabi ko sa sarili ko, kailangan din nating dalhin ang Diyos dito sa mga to.
Ito, nakita ko yun na mission ko din, dadalhin ng Diyos sa mga aktivistang ito, no? Na itong laban na ito, hindi ito laban ng tao, ito'y laban ng Diyos, no? Ito'y laban ng Diyos. So yun mga minamahal na kapatid, we have to be connected with our God. Connected dapat tayo kay Lord. Hindi pwede, lalo tigit yung mga titos and titas, let us be honest with ourselves. Nakakapagdasal pa ba talaga tayo? Meron pa talaga tayong time to connect with God? Or sinasabi din natin, natatandaan ko noon, with all due respect sa Couples for Christ, bagong pare ako noon, inaayawan ng mga pare ang mga couples. Alam niyo kung bakit? Pag linggo, uunahin ang prayer meeting bago ang misa. Ganon. Pasang kayo, ay may prayer meeting kami, may misa ay hindi po kami may prayer meeting. Parang may mali. This is the highest form of prayer. Dapat itong unahin ninyo. Kaya yung mga pare, pagpunta ng parokya, I still remember, nung inintroduce ang MFC, hindi pa MFC noon, ang CFC FFL, sa Diocese of Lucena with Tito Dan, magtibay, yun ang ng mga pare. Hindi, yun naman yung mga transparokyal yung mga hindi naman nagsisimba yan pag linggo. No? At doon sa parokya ko ngayon, sabi nila, ang dami pong couples dati dito. Pero ngayon wala na. Bakit? Wala na, hindi na na-sustain. Ano yung magsusustain sa atin? Yung ating ugnayan sa Diyos. No? Hindi pwedeng hindi. So ito na yon. Mahalaga yung dasal. Pero kanina kita ninyo, doon sa napanood nating skit kanina, bago magsimula itong session na to, may mga struggles din. Hindi perfect. Nasasabihin mo, okay, Father, okay ako, talaga lagi ako nagdadasal. Pag sinabi mong laging perfect ang pagdadasal mo, hindi ako niniwala sa iyo. May struggle. At alam niyo, pagka sinabi sa akin ng isang youth na, kumusta ang prayer life mo? Sabihin sa akin, Father, I'm really struggling. Ay, salamat sa Diyos because you're struggling. Kasi pag hindi ka nag-struggle, baka umayaw ka na. Baka sumuko ka na pag hindi ka na nag-struggle. So, there are struggles in our prayer life. Hindi perfecto lagi yung buhay panalangin natin. May struggle. At ano yung isang struggle natin? There are a lot of distractions. Lalo ngayon, after pandemic, sinasabi ko nga, sabi ko parang ang hirap ng youth ministry ngayon, after pandemic. Kasi sabi ko, before pandemic, pag nagpa-youth camp kami, tapos may papa-assembly kami after the youth camp, ang daming kabataan. Halos 100% pa rin yung bumabalik sa parish. Talagang pagka nagpapa-assembly kami once a month, para lagi kaming may big event ng kabataan doon sa Atimonan kahit sa Dolores. Tapos naiinganyo ko po sila na mag holy hour kapag Thursday. Yung mga kabataan sa Dolores noon. But after pandemic, bago na yung parish ko, 4 years na ako sa parish ko ngayon, di nung mga first year, second year, nagpa-youth camp ako, buwan-buwan uli. Wala nang nabalik. Pag magpatawag ka ng assembly ng mga kabataan, wala nang nabalik. Dahil sobrang dami ng distractions. Madidistract talaga tayo. Cellphone na lang, di ba? Ngayon, siguro pagka nag-prayer session tayo nag-prayer session tayo ng mga 15 minutes, natatagalan na ang mga kabataan. Sasabihin, ang tagal naman. No? Tagal naman ng pagdadasal na yan. No? So, maraming distraction sa pagdadasal. No? Marami. At kapag hindi natin to na-overcome, walang mangyayari sa journey natin na ito, sa ating spiritual journey natin na ito. Let us always remember that this is not just a simple journey. Hindi lang ito parang, okay lang, barkada tayo. Okay, sama ka, sama ako, sige. O mag-household tayo, sige, household din ako. Okay, may pupuntahan tayo, may event, okay, punta tayo, punta ako.
magsasawa ka. Tandaan mo yan. Magsasawa ka kung hindi ka nakaangkla and if your life is not anchored in Christ through prayer. Yun ang tatandaan natin. Mawawala din kayo. Mawawala tayo sa sirkulasyon ng MFC Youth, ng ating mga chapters, ng ating mga household, kung hindi tayo magkakameron ng personal prayer. Kung patuloy lang tayo na magpapadistract, maraming distraction, no? Maraming distraction sa pagdadasal, no? Kung papabayaan lang natin yon, siguradong walang mangyayari sa ating buhay. Kapag ka hindi natin pinarioritize ang panalangin, pag hindi natin priority ang Diyos, pag ang naging priority lang natin ay mission, but without Christ, I don't think we will be successful. Pangalawang, second na struggle natin sa panalangin, yung ating mga doubts. May mga pagdududa tayo. May mga confusions tayo. No? Naku-confuse tayo minsan. Dinidinig ba talaga ni Lord ang aking panalangin? Nandyan ba talaga siya? Naririnig ba talaga niya? Ako minsan, hindi naman ako perfectong tao at hindi ako perfectong pari. Ito rin yung nangyari sa akin. No? Ito yung nangyari na may mga doubt. No? In the first 5 years in my ministry, yung unang 5 taon sa aking ministry, nadon yung doubt. Panginoon, tinawag mo ba talaga ako? Nakaranas ako ng crisis sa aking pagkapare. Parang hindi ako tanggap ng aking mga kapatid na pare. Parang yung obispo, parang iba. No? Ang tanong ko sa sarili ko, nagpari ba ako para lang dito? Just to be ridiculed? No? Nagpari lang ba ako para dito? Nandun na yung mga tanong. But again, when I go back to prayer, dun ko nakita na ito palang mga nararanasan kong pagsubok and mga trial sa aking pagkapare, ito pala ay parte lamang ng malaking plano ng Diyos para ako'y lalong maging matatag sa aking buhay bilang isang pare. No? Natatandaan ko, Holy Thursday of 2017. Ito yung malaking doubt sa buhay ko bilang pare. Pagkatapos kong mag-celebrate ng paghuhugas ng paa, i-commemorate ang paghuhugas ng paa at institution of the Holy Eucharist at priesthood nung Holy Thursday ng hapon, nagpunta ako ng Lucena. Nasa Atimonan ako noong 2017. Saan ako pumunta ng Lucena? Nagpunta ako ng ospital. Nadoon ang tatay ko. Hindi lang basta naka-confine, nasa ICU. Nasa ICU yung tatay ko. Naka-intubate. Pumasok ako doon sa ang tawag doon? ICU. Pumasok ako doon sa ICU, nakita ko yung tatay ko. Conscious siya, may gustong sabihin, hindi naman siya makapagsalita. Tanda ko nung kasama ko si Brother JJ Tropicales. Gusto kong umiyak nung makita yung tatay ko. No? And I was asking God, right there and then, tinatanong ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, akala ko, di mo ako pababayaan. Akala ko, pag binigay ko yung buhay ko, di mo pababayaan ang pamilya ko. Bakit ito nangyayari ngayon sa tatay ko? Siguro sasabihin ng iba, Father, tinanong mo si Lord ng ganyan, di ka ba natakot? No? Parang sinisisi mo si Lord. Di ako natakot. Kasi, sanay naman ako makipag-usap sa Kanya. Sanay ako magsabi sa Kanya. Sanay akong sabihin sa Kanya kung anong nararamdaman ko. But I have doubt, sabi ko. Tapos, drain na din yung resources namin para mag-sustain doon sa tatay namin sa hospital. Kasi kaming dalawa lang magkapatid. Yung ate ko lang talaga nagsusustain doon, nagtatrabaho. Para masustain yung tatay ko yung pagpapagamot niya. Nag-doubt ako. Nandun yung doubt.
Panginoon, totoo ba talaga na tinawag mo ako? Sabi mo, nung tinawag mo ako, hindi mo pababayaan ako, hindi mo pababayaan ang pamilya ko. Pero, ang sagot sa akin ng Panginoon, hindi naging malinaw. Pero alam ko may sinasabi siya sa akin, deep within me, maunawaan mo ang lahat ng ito pagdating ng araw. Maaari may mga doubts tayo hindi natin maunawaan, pero kung tayo'y nagdadasal, payapa ang ating buhay. Mapayapa. Bakit? Sapagkat alam natin at naniniwala tayo na itong nangyayaring ito kahit man pinagdududahan ko, ang magagawa ng Diyos sa buhay ko, alam kong may gagawin ng Diyos sa buhay ko at sa karanasang ito. No? So yun, may mga doubts. May discouragement. Sa pang-struggle natin, sometimes you are discouraged. No? Nawawalan tayo ng pag-asa. Meron akong isang karanasan na just recently, no? Na ito din, nagpabago talaga to sa buhay ko. Salamat sa panalangin, no? Salamat sa pagdadasal, salamat dahil tinuruan ako ng Diyos kung paano umasa at kung paano magdasal. In 2022, nakatanggap ako ng chat sa aking kapatid na nasa Netherlands. Siya yung nagtatrabaho sa amin. Sabi niya, Father, ipagdasal mo naman ako. Sabi ko, bakit? I was diagnosed with autoimmune disease. Alam niyo yung autoimmune, parang may lupus. Yun yung kanyang sakit. That was June of 2022. Umiyak ako noon. Kasi sabi niya sa akin, ang naapektuhan yung kidney ko. Sabi niya ganun. Naapektuhan yung kidney ko. So umiyak ako noon. Sabi ko, doon ako takot na takot eh. Magka meron ng kidney problem yung pamilya ko, mga kapamilya ko. So, tapos, October 22, 2022, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, hindi na ma-save ang kidney ko. Sabi ng doktor, I was advised for a kidney transplant. Lalo akong umiyak. Tapos sabi niya sa akin, pwede bang ipagdasal mo ako na sana makakuha agad ako ng donor? Pero hindi pa siya nagdadialysis noon. Mayroon pa siyang 10% to 8 to 10% function ng kidney niya. Nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, ito ka na naman. No? Ito na naman. Sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo naman agad ng donor yung kapatid ko. Tapos sabi ko, may binulong si Lord sa akin. At doon ako umiyak. Meron na agad na donor. Yung kapatid ko. No? May donor na agad si ate. Pero alam niyo kung bakit ako umiyak? Umiyak ako kasi sabi ni Lord, ba't ka naghahanap? Di ba ikaw? Ay ako'y takot nga sa kidney disease. Tapos sabi ni Lord, ikaw ang magbigay ng kidney sa kapatid mo. Sabi ko, Lord naman, wag naman. May bargain pa, nagbabargain pa ako sa kanya. Pero eventually, wala akong magawa. Sabi ni Lord, ikaw. Then the following day, sabi ko sa kapatid ko, ate, kailangan mo pa talaga ng donor? Sabi ko, oo, kailangan ko. Damihan mo pa ang dasal. Sabi ko, may sagot na si Lord. Di nga, sabi sa akin, oo, may sagot na. Kung kailangan mo talaga yung kidney, ako na. Ako na. Kung ganon. Alam ninyo, ang Panginoon totoo sa kanyang pangako. Sabi nung kapatid ko sa akin, alam mo Father, sabi niya sa akin, ang dinadasal ko lang, single mom yung kapatid ko, 3 anak, nag-aaral lahat. Dinadasal lang daw niya, pag siya'y nagkasakit, sana kaya niyang tustusan yung kanyang pagkakasakit.
Alam niyo, 2023 February, binalita sa akin ng kapatid ko that we are match. Nasabi niya sa akin, you have to come here in the Netherlands. Pumunta ako ng Netherlands ng April 24, 2024. May 16 of 2024, 5 o'clock ng hapon, tapos na yung procedure. May bago ng kidney yung kapatid ko. Wala na akong kidney isa. Iisa na yung kidney ko. No? Kaya ako ngayon yung pare na iisa ang bato. No? At ngayon, maganda na yung kanyang kondisyon. Alam niyo ang bonus pa ni Lord, kahit 5, wala kaming binayaran. Wala kaming nagastos kahit 5. Even my airfare, may kasama ako sa travel na yon na mag-aalaga sa amin kasi wala namang kaming kamag-anak doon. Libre din yon, visa application, libre. May allowance ako everyday for 3 months from the Dutch government. Kaya wag mag-alala ang mga DDS, magaling mag-alaga ang mga Dutch, no? Kasi takot na takot sila kasi baka daw hindi alagaan. Hindi, magaling mag-alaga ang mga Dutch, no? Yun yung pinanghawakan ko, yung pag-asa na yon na hindi magpapabaya si Lord, no? Doon yung discouragement now. Minsan, nadi-discourage na talaga ako. Pero, hindi. Aasa sa Panginoon. And then, ano pa yung ibang struggle natin? Minsan, dry. Yung dryness, parang, nandyan pa ba si Lord? Alam nyo, si Mother Teresa ng Calcutta, basahin nyo yung book na Come Be My Light. If you happen to go to the National Bookstore or Polybook, hanapin nyo yung libro na Come Be My Light. Yun yung storya ni Mother Teresa na for so long, sa mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang Diyos. Yun pa yung muntik na hindi siya maging santa. Ma-declare na saint. Hindi niya maramdaman si Lord. Wala siyang maramdaman. Pero, nagpatuloy lang siya. Hindi siya sumuko. Naniwala siya na kahit hindi niya maramdaman ang Diyos, alam niya na nandyan lang siya. At yun ay naranasan din ni na Saint John of the Cross at ng maraming banal. At maging siguro bawat isa sa atin nakakaranas ng ganon. Do not be discouraged pagka naramdaman ninyong parang wala namang nangyayari sa dasal ko. Parang wala lang. Minsan sapat na yung ikay umupo, tumingin sa Blessed Sacrament, at pakinggan kung anong sasabihin sa ni Lord. At kahit walang sinasabi sa iyo si Lord, patuloy ka lang, nandyan ka lang. Stay put ka lang. Nandyan ka lang. No? My dear brothers and sisters, nakita natin na to be a pilgrims of hope, kinakailangan yung ating journey na ito must be fueled by prayer. Hindi pwedeng, gaya ng nabanggit ko, lakad lang tayo ng lakad. Marcha lang tayo ng marcha. Lakbay lang tayo ng lakbay na hindi tayo nagdadasal. Kung ang sasakyan, para tumakbo, kailangan ng gasolina. And this journey of hope must be also fueled by prayer. May mga struggles, hindi nawawala ang struggle sa pagdadasal, pero wag lang tayong bibitaw at wag lang tayong susuko. Gusto kong tumawag ng magbabahagi ng kanilang karanasan tungkol sa kanilang buhay, panalangin or their prayer life. Itong mga kapatid nating ito, hindi din naging perpekto, no? Sinubukan din sila. At ang kanilang buhay panalangin sinubukan. Pero makikita natin kung papaano nila napagtagumpayan yung mga karanasan nilang iyon sa ating buhay. At sa pagkakataong ito, I would like to call on M. Palakpakan naman natin si M.
Good morning, brothers and sisters. My name is M. Arellano, and I am an area servant from the NCR North. So, let me share how my prayers to Jesus helped me change the posture of my heart. I was a college student when I faced a lot of disappointments. Graduating student ako noon, and I had a lot of plans in mind. Pagka-graduate, magte-take ng board exams, tapos magtatrabaho. But God has different plans for me, and aaminin ko, nahirapan akong tanggapin yon. It was Christmas Eve of December 2022, nung nalaman ko na hindi ako makakagraduate. Bagsak ako nung semester na yon. I was taking medical technology in FEU. And that time, sobrang lungkot nun kasi Paskong Pasko eh. Tapos kasama ko yung buong pamilya ko, naghihintay din ng magandang resulta, hopeful din sila na gagraduate na ako. But unfortunately, ayun nga, hindi ako nakapasa. And sobrang lungkot ko nun, pero dahil Pasko, that hope of Christmas Eve remained in my heart na baka sinasabi ni Lord sa akin, I have better plans for you. Marami pa akong ipapakita para sa'yo. So, the people around me and my family believed in me. Na sabi nila, sige, mag-retake na lang, galingan mo na lang sa susunod na semester. So, for the next semester, nag-retake ako. I took the courage na mag-retake ng semester na yon. And that time, I was praying so hard to the Lord. Every week, I attended novena masses sa Baclaran Church. I pray the rosary every morning and evening bago matulog with high hopes na naririnig ng Diyos yung mga dasal ko. And that time, dasal ako ng dasal kasi sabi ko talaga kay Lord, Lord, di ko na kaya eh. Gusto ko na talaga makagraduate. Ayoko na mag-retake. Tapusin na natin to. Ganun yung posture ng puso ko that time. Nagmamakaawa ako sa Panginoon na gusto ko na makagraduate talaga at makapag-take ng board exam. But unfortunately, on that retake, I failed again. And that time, ang dami ng tumatakbong tanong sa isip ko, what if sukuan ko na lang to? What if mag-shift na lang ako? What if magpahinga muna, mag-stop muna ako sa pag-aaral? Kasi isang semester na lang tapos hindi pa rin ako pumapasa eh. I was so lost that time. I was so discouraged and sad. And naghahanap ako ng ways para mas kapitan yung gustong iparating ni Lord sa akin. I was looking for ways para mas magkaroon ng hope na makita kung ano yung message ng Panginoon sa buhay ko. So that time, before ako mag-retake, I went on mission trips. Nagpunta ako sa mga simbahan. I visited churches na habang tinatanong ko yung Diyos kung gagawin ko pa ba to, Lord? Pagod na ako eh. But then, sabi ko, sige, one last retake na. Baka ibigay na ng Diyos sa akin. So, nag-retake ako and praise God, December 2023, I passed that semester and I graduated. And after ko malaman na makakapasa ako, na nakapasa na ako, I went straight to attend Mass and that was the first Mass of Simbang Gabi. And ibang-iba na yung nararamdaman ko nung panahon na yon. I was crying but it was all tears of joy. Because I finally passed, ibang-iba na dun sa Pasko nung nakaraang taon na yon na malungkot ako. And after I graduated, months later, yung documents ko naka-hold pa sa school. So, I took the chance na mag-work muna. I decided na mag-work muna. And during that time, nung habang nag-work ako, pag pumapasok ako sa trabaho, yun nasa puso ko pa rin, Lord, gusto ko pa rin mag-take ng board exam eh. Yun talaga yung goal ko. Gusto ko talaga makapag-take ng board exam at makapasa. And praise God because He gave me a job that still lets me prepare for the board exams. I took the risk na i-take yung boards kahit konti na lang yung time na natitira na meron ako.
And praise God because I passed the recent March 2025 board exams. All throughout that journey, maraming tinuro yung Diyos sa akin. Tinuruan niya ako mas kumapit sa pagdarasal. I learned how to pray the Divine Mercy Chaplet every 3 p.m. I learned how to write my declaration prayers every morning. Kahit na minsan nahihiya ako, hingin sa Diyos yung mga dasal ko, na baka masyadong malaki yon. Pero tinuruan ako ng Diyos na mas magtiwala at maniwala na yung mga dasal ko ay naririnig niya at sinasagot niya. That every time that I fail, na sa paulit-ulit kong pagbagsak, paulit-ulit din akong sinasagot ng Diyos. Paulit-ulit niya akong sinasagot at pinapaalala sa akin na naririnig niya ako at totoo siya sa mga dasal ko at sa mga pangarap ko. And for that, may God be praised. Praise God. Thank you. So my dear brothers and sisters, kita natin how situations can teach us also, no? May mga pagkakataon na siguro kung hindi tayo magdadasal, susuko na, di ba? Pero itong mga pangyayari, itong mga karanasan na ito, ang magtuturo din sa atin and sometimes will magpupush sa atin para mas mapalapit kay Lord. Yun yung magandang resulta nun. Kung tayo ay naka-angkla o naka-anchored kay Kristo sa pamamagitan ng ating panalangin. I can imagine how desperate our life will be sa kabila ng mga karanasan natin kung hindi tayo nagdadasal. But because of prayer, nakita natin sa pagbabahagi ng ating kapatid, but because of prayer, nakita natin na laging merong hope, may pag-asa palagi kapag lagi tayong nagdadasal at lagi tayong nakakonekta kay Lord. Ngayon naman, pakinggan natin si Cristel May sa kanyang pagbabahagi. Good morning, friends. I am Cristel May Babaw from Oriental Mindoro. Ayan. So, galing ako sa pamilyang, malaking pamilya, 5 kami magkakapatid. At, ayun, di kami ganun ka-close. And noong 2017, nag-join kami dito sa community ng kakambal ko. So, simula nun, naging pangarap na din at pinagdasal na din namin na yung buong family namin ay maging parte din ng community at sama-sama kami makilala ang Diyos dito sa community. And noong 2019, natupad yon. Naging singles yung mga ate ko, yung magulang ko naging CFC couples pa nung time na yon. Akala ko tuloy-tuloy na, masaya na, buo na kami nagsiserve sa community. Pero that same year, 2019, naghiwala yung mga magulang ko. Lahat ng mga pinagdasal na wala, yung pag-asa na magiging masaya kaming pamilya, nawala din. Hindi ako naging ganun active sa community, nawala talaga sa community. Pero hindi ko hinayaan na ganun lang yung phase ng buhay ko, na broken family ako, pero kasi hindi siya masaya at hindi payapa. So I tried to go back sa community. So hanggang sa nagpatuloy, naging MFC, youth core ako sa area namin, naging ate doon. And kahit na wala akong buong family, gusto ko pa rin, pangarap ko pa rin na buo kami nagsisimba ng family ko. Kaya yung mga ate ko at mama namin, tanda ko, kami ng kakambal ko yung nag-ready pa ng mga damit nila. So, just so they could join us sa mass. Madami kasing pagkakataon na hindi talaga sila sumisimba at di namin sila nakakasama magdasal. And yun, bukod sa mga magulang ko at mga kapatid ko na ang daming rason para hindi makapagsimba, may 2 akong ate na parte ng LGBTQ+ community. And one even claimed to be atheist. Mahirap yun kasi nagdadasal ka, nagsisimba ka, pero yung gap mo sa family ang laki. So, pinagdadasal ko sa Lord na, Lord, mahirap tong buhay na to, pero dahil mahal ko ang pamilya ko at mahalaga sila sa akin, tulungan mo akong maramdaman nila na mas mahal mo sila kaysa sa kaya kong ibigay. Bukod sa yung mama at mga kapatid ko, hindi ko nakakasama sa pagdarasal at pagsisimba. Yung tatay ko naging sobrang layo na din. 6 years na silang hiwalay ngayon ni mama at may bago na siyang pamilya ngayon at may 2 na silang anak. Masakit yun, friends, kasi pinagdadasal ko pa rin hanggang ngayon na mabuo kaming pamilya.
yung tatay ko ngayon, madami siyang utang, honestly. Maraming pumupunta sa bahay, maraming financing company yung pumupunta sa bahay, hinahanap siya kasi mga utang niya, ganyan. And, ayun, pinagdadasal ko pa rin yung tatay ko. But that point, sinasabi ko sa Lord, wala na talagang matitira, Lord. But with all that, I stayed, I showed up, and I prayed. I didn't just pray for change. I prayed for transformation. So, dahil sabi ko kay Lord, wala na akong kayang gawin pa, kundi ang ipagdasal talaga sila. Kasi hindi ko naman kayang baguhin agad yung family ko, hindi ko kayang, alam mo yung akayin sila sa pagsimba, kundi ang pagdarasal. And friends, God remains faithful, and because Jesus is my hope, last year, yung mama ko at mga kapatid ko, araw-araw, linggo-linggo na nagsisimba, and dasal ko lang naman, linggo-linggo kami magsimba, but this year, natutunan na nilang magsimba even on the daily masses. And last year, nagdadasal kami ng rosary, the month of October. Nakumpleto yon at dahil sa grasya ng Diyos, hanggang ngayon nagdadasal kami ng rosary. Kahit yung isa kong ate nasa Singapore, even video call, nagpipray kami together as a family. And yung dalawang ate ko na LGBT member dati, ngayon they found their real and true identity sa Lord. They ended their same-sex relationships and found worth in the Lord. Yung ate ko may mga prayer life na din, and we would always ask each other, kumusta yung prayer life mo, na dati hindi naman namin tinatanong sa bawat isa. And friends, kahit na yung family ko, ang daming na-solve na prayers na na-answered ng Diyos, yung nanay ko, tinawag siya ngayon na maging servant ng HADMAID sa Oriental Mindoro at sinamahan ko siya sa first congress niya last weekend sa Lingayen, Pangasinan. Isa lang yun sa mga dasal, yung nanay ko malabo yung mata nun, but she's always trying to read the Bible every day. At yun, bukod sa mga answered prayers sa mga magulang ko, yung lolo ko na may psychotic dementia, kami nag-aalaga sa bahay, mahirap siyang mahalin, mahirap siyang alagaan, mahirap siyang pasayahin. At hindi ko siya nakakasama sa pagsimba at pagdarasal since then, nung mga bata pa ako. Friends, this April 4, he went to confession with us. At sobrang saya sa pakiramdam kasi kasama na din namin siya magsimba tuwing linggo. And friends, to tell you, yung lolo ko na 83 years old, 2 days after his confession, April 6, mahirap na siyang maglakad, mabagal maglakad, masakit ang tuhod. Pero lumuluhod siya sa misa. Habang nagmamasyal, lumuluhod siya sa kahit gaano katagal, gaano kalimit yung pagluhod. I can't believe, kaya sabi ko kay Lord, this is too much. Kasi mahina na yung lolo ko maglakad, pero nakakaluhod siya sa Mass. And friends, honestly, ang sobrang ganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko ngayon. And honestly, yung papa ko ganun pa rin, walang changes. Pero naniniwala ako na if God did transform my family, my mother, my sisters, and even my 83 years old grandfather, I know that He can also transform my 49-year-old father, yung papa ko. Kaya friends, my fellow MFC Youth missionaries, kung alam ko yung pakiramdam na nagmi-mission sa ibang pamilya na yung sarili mong pamilya hindi mo maabot, pero sana wag nating itigil sa dasal ang lahat. Kasi kapag pinagdasal mo, walang talo doon. Because God will not leave that prayers empty. At kung kailangan mong dagdagan pa yung pagdarasal mo, bumabad ka sa adoration, magdasal ka ng rosary every day, humingi ka ng dasal sa mga ate at kuya mo dito sa community. Kasi kagaya nyo, takot din akong hindi makilala ng pamilya ko ang Diyos. At takot din akong hindi langit ang puntahan ng pamilya ko. Kaya friends, if you are the hope of your area, if you are the hope of your household, please do not forget that you are also the hope of your family. So be Jesus your hope. And for all of this, may God be praised. Amen. Thank you. Thank you, Cristel. So nakita natin how prayer can transform, no? Hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Imagine, our mission is to make all youth know Christ. But for Cristel, yung mismong pamilya niya,
Hindi, pero because of that persistence in prayer, kahit mahirap, kahit minsan parang gusto nang sumuko, parang mawala ng pag-asa, pero nagpatuloy at kita natin na nagkamero ng bunga yung kanyang ginawang pagdadasal. And for that, may God be praised. Palakpakan natin muli ang ating mga sharer. So kung ang buhay natin ay panalangin, pag tinignan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang buhay ni Lord, pag nakita natin ang buhay niya, siya yung ating magiging modelo. He is our model in prayer. Kung paano siya nagdasal. Kung paano siya nagdasal. Kapag tayo nakakaranas ng distraction, ano yung tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Ano yung tinuro ni Lord sa atin? Sabi ni Lord, nakita natin na pinarioritize ni Jesus si Lord. Kahit gaano ka-busy ng kanyang buong araw, kahit gaano kadami yung pumupunta sa kanya para magpagamot, para magpagaling, para humingi ng tulong, para mapakain niya, ang hindi niya nakalimutan ay yung i-prioritize yung kanyang relationship with the Lord through prayer. Kaya kita natin, umaga pa lang, pumupunta na siya sa ilang na lugar. Pumupunta siya sa bundok para magdasal. Sapagkat tinuturo sa atin ng Panginoon na wala naman tayong ibang pagkukunan ng lakas natin sa ating ginagawang misyon kung hindi ang ating Panginoon, ang Ama. Kaya ito yung tinuturo, siya yung modelo natin kung paano i-prioritize. Okay, priority natin talaga yung ating misyon. Pero mas higit sa lahat, bago ang misyon, hindi tayo magiging matagumpay sa ating misyon to make all youth know Christ kung hindi natin ipaprioritize ang ating Panginoong Jesucristo. Prioritizing the mission without prioritizing Christ or our Lord, mawawala ang misyon. Mapapagod tayo. Inuulit ko, mapapagod tayo. Hindi pwede, tanda ko yung sabi ng isang pari sa akin, Warren, hindi pwedeng mission lamang tayo ng mission na hindi tayo nagdadasal. Hindi pwedeng punta lang tayo ng punta sa tao na hindi tayo nagdadasal. Nung nagsisimula kami sa parish, alam niyo, maraming kailangan puntahan at kulang ang oras at araw. Pero hindi pwedeng kalimutan ang dasal. Sabi ko doon sa mga volunteers namin, kailangan mag-holy hour tayo bago tayo mag-house-to-house visitation. Walang sasama sa house-to-house visitation nang hindi sumasama sa holy hour bago mag-house-to-house visitation. Or else, ang ipapakilala mo lang ay ang sarili mo at hindi si Kristo. Makikilala ang sarili mo, pero hindi si Kristo. So, pag nandun yung mga distraction, marami. Minsan nga, even our mission can be a distraction sa ating pagdadasal. Prioritize God. Ito yung tatandaan natin. Makalimutan na natin ang lahat, wag lang nating kalimutan na ma-prioritize natin ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nawala sa mission na ito, lagi natin ding tatandaan na hindi natin ito mission. This is God's mission. Mission ito ng Diyos. At saan tayo kukuha ng lakas? Sa Kanya. Kaya kinakailangan siya yung number 1 priority ng ating buhay. Pag nakakaranas tayo ng doubt, merong doubt sa ating buhay, we struggle because nandun yung doubt, ayaw na nating magdasal. Kasi nagdududa tayo, nandyan ba ang Panginoon? Always believe in God's promise. Si Jesus, naniwala siya sa pangako ng Diyos sa Kanya. Sabi sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Maniwala tayo sa pangako ng Diyos na hindi kailanman tayo bibiguin ng ating Diyos. Pagka tayo ay nagdududa na may mangyayari ba sa buhay ko?
may mangyayari pa sa ginagawa kong misyon na ito, huwag nating kalilimutan ang pangako ng Diyos. Kita ninyo kanina yung binahagi ko, yung vocation story ko, no? Kung papaano ko pinanghawakan at hinawakan yung pangako ng Diyos sa akin, na nung ako'y nagdasal, sabi ko, kung makapasa ako, magpapari ako at gusto mo ako maging pari. Yun ang pangako ng Diyos sa akin eh. Yun ang pinanghawakan ko through prayer. Lagi nating babalikan yung pangako ng Diyos. Sa buhay ko bilang pari, sa pamilya ko, never kong naranasan na ako'y pinabayaan ng Diyos. Laging totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Alam niyo, naka-assign ako sa subsidized parish sa Ponon at Timonan, Quezon. Mahirap na parokya. We are being subsidized by the diocese. Just to sustain yung needs ng parish, binibigyan kami ng 10,000 monthly na subsidy. Imagine, 10,000 pesos monthly na subsidy. Yung ibang parokya, nagsasubsidize din sa akin. Koy Father, ito bigay ko sa iyo pang kuryente. Pero alam ninyo, wala akong pera, wala kaming pera. Pero pag wala na kaming pambili ng pagkain, dadating dyan. Ito po ang pamalengke. I am the one. Ako yung namamalengke. Ako yung bumibili ng aming pagkain linggo-linggo. Minsan, after 10 days. Pero pagka sasabihin ng cook na, Father, wala na. Wala na pong laman ang rep. Wala na po akong lulutuin. And I will just say, Lord, I believe in you. Hindi mo kami pababayaan. And true enough, may dadating na bisita, may dadating na tao. Father, ito po, pamalengke. Sa aking 4 na taon sa parokya na yon, hindi kailanman ng Diyos, hindi kailanman ako binigo ng Diyos. Yun ang sasabihin ko sa inyo. At sa buhay ko bilang pari, kailanman hindi ako binigo ng Diyos. Pag nado ng pagdududa, laging ipinapaalala ng Diyos ang pangako niya sa akin na hindi niya ako pababayaan bilang pari. No? Naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Sa buhay naming magkapatid, during our kidney transplant journey ng kapatid ko, sabi namin, saan tayo kukuha ng pera? Wala tayong pera. Na doon yung pumapasok yung doubt. Lord, tinawag mo ba ako for nothing? No? Pababayaan mo ba ang pamilya ko? Pero pinapaalala ng Diyos na hindi kita pababayaan. Yung pangako ng Diyos, kailanman hindi niya bibiguin. No? Pag tayo nakakaranas ng discouragement, nadi-discourage na tayo na magpatuloy. No? Ano yung sagot ng Panginoon? Ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Siya yung modelo ng lumapit tayo sa mga sakramento. Nagkukumpisal ba tayo regularly? Sumisimba ba tayo? No? Hindi lang sacraments, hindi lang sa liturgy, no? Lumapit tayo sa banal na Eucharistia, sa misa, no? Kapag ka na doon yung discouragement, doon natin minsan makikita yung sagot no? Sa kumpisal, no? Gano tayo kadalas magkumpisal? Gano tayo kadalas lumapit sa mga sakramento? Lalo tigit ang sakramento ng kumpisal at ang banal na Eucharistia. Alam niyo ba ang meaning ng sacraments? No? Ang sakramento ay banal na tanda na itinatag ni Kristo para magbigay ng biyaya. This is a visible sign, founded by Christ to give grace. May grasya sa sakramento. Kaya kung merong discouragement, nandyan tinuturuan tayo, lumapit tayo sa sakramento. Lumapit tayo sa misa, lumapit tayo sa kumpisal. Kapag hindi na natin alam ang ating gagawin, nalilito na tayo, nandyan ang sakramento ng kumpisal. Pwede kang magpa-guide sa pare, magpa-counseling, no? Nandyan, hindi tayo basta pinabayaan ng Diyos na pag naranasan natin itong mga struggle na ito, pababayaan na lang tayo na mahulog tayo sa pagkakasala. Hindi. Ang simbahan, ang Diyos, may binigyan tayo, no? Binigyan tayo ng mga sakramento. Iniwanan niya tayo ng mga sakramento para tayo ay magpatuloy at hindi sumuko sa ating paglalakbay na ito. And then, kapag ka tayo ay nakakaranas ng dryness, magpatuloy lang tayo. Huwag tayong susuko. Yung pagsabing, wala namang nangyayari sa dasal ko, parang hindi ko naman nararamdaman si Lord. Huwag tayong susuko. No?
let us always yield to a disciplined prayer life. Disiplinahin natin ang ating sarili. Katulad ko, for example, pag minsan sa maghapon, sa sobrang dami kong ginagawa, pag alam ko na wala akong time magdasal during the day, sabi ko sa inyo, I have to wake up at 4 o'clock. 4:30, I have to say my prayer. I have to talk with the Lord. Kasi akala natin, pag pare, okay na yan, hindi na yan Hindi. Mas lalong kailangan namin, mas lalong kailangan ninyo, mas lalong kailangan nating lahat na meron tayong gawain na ipinagagawa ang Diyos sa atin. Mas kailangan nating bumabad, kailangan nating disiplinahin ang ating sarili sa pagdadasal. Dahil kung hindi, talagang tayo ay mahuhulog at tayo ay susuko. My dear brothers and sisters, hindi madali ang misyon. Hindi madali ang pagiging MFC Youth. Kung papaanong ang pagiging pare ay hindi madali. Hindi madali ang maging coordinator ng mga youth. Hindi madali ang misyon na ipinagagawa sa atin ng Diyos. At hindi ito ating misyon. Kaya, we are in this journey of hope. And we are not just journeying for something. Naglalakbay tayo and our journey must always be fueled by prayer. Tatandaan natin, kapag hindi natin na-prioritize, pag hindi natin binigyan ng pansin, at hindi natin tinutukan ang ating buhay panalangin, yung ating relasyon sa Diyos, ay doubt kung maidi-deliver natin yung misyon na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. No? I am not perfect. Hindi tayo perpekto. At dahil hindi tayo perpekto, mas kailangan natin si Kristo. No? Ang Facebook account ko, nakalagay doon, Paring Kinaawaan ng Diyos. Yun ang pangalan ko. Paring Kinaawaan ng Diyos. Pag nakikita ko ng mga pare, eto na ang Paring Kinaawaan ng Diyos. Pag nakita ko ng mga like ko, eto na ang Paring Kinaawaan ng Diyos. Parang tinatawanan nila ako, bakit yan ang pangalan mo? Bakit yan ang pangalan mo? Dahil lang naman talaga sa awa ng Diyos. Nararamdaman ko pag ako'y nagdadasal, paragi kong nararamdaman sa harapan ng Panginoon. My dear brothers and sisters, huwag kayong matakot. Pag nasa harapan ka ng Panginoon sa panalangin, makikita mo kung gaano ka kaliit. Parang buhangin ka lang. Parang alikabo ka lamang sa harapan ng Diyos. At lagi mong sasabihin, kailangan ko ang awa ng Diyos. To sustain my mission, to sustain me as a priest, kailangan ko yung awa ng Diyos. At lagi kong mararamdaman yung awa ng Diyos na yon. Makikita ko ang aking kaliitan only and only if I pray sa harapan ng Panginoon. Kasi pag hindi natin naramdaman ang awa ng Diyos sa panalangin, magiging mayabang tayo. Makakalimutan natin na ang ating ipinapakilala ay hindi ang ating sarili, kundi si Kristo. Sa harapan ng Diyos, makikita natin ang awa niya sa atin. Makikita natin ang ating kahinaan, makikita natin ang ating kaliitan, makikita natin na lagi tayong tinutukso ng dyablo na lumayo sa Kanya. Pero yung awa ng Diyos, ang magsusustain sa atin, lalo tigit, para tayo ay magpatuloy. Kaya yun ang pangalan ko sa Facebook, Paring Kinaawaan ng Diyos. Dahil ako'y naniniwala na sa awa ng Diyos lamang ako, na doon talaga yung aking pag-asa. No? At mararamdaman ko lang yung awa ngayon ng Diyos kapag ako'y nakaharap sa Kanya. Alam niyo, pag tayo'y nakaharap sa Panginoon, para tayong nagsasalamin at makikita natin kung gaano tayo kamakasalanan.
kung gaano tayo, kasi in front of a divine, in front of an infinite being, we will realize how finite we are. No? At gusto kong tapusin itong session na ito sa pamamagitan ng isang kwento ng karanasan kung paano ako binago ng Diyos. I will always go back in this experience of love and mercy. At ito'y nangyari dahil sa malalim na ugnayan. Actually, nung time na yon, hindi pa ganun kalalim yung ugnayan ko sa Diyos. And up until now, I cannot claim that I have that deep relationship with the Lord. But the Lord knows that I am trying my best to be the priest that He wants me to be. Yun yung aking pinangahawakan. Hindi ako perpekto at nangangailangan ako ng awa ng Diyos. Pero lagi kong sinasabi sa dasal ko, Lord, alam mo naman na gusto kong maging pari. Ayon sa gusto mong maging pari ako. Nagsimula yung karanasan ko May 20 of 2012. May 20 of 2012, I was invited sa isang retreat for priest. And it turned out, hindi ko na ikukwento yung kwentong mahaba. From Quezon, I went to Cebu, and I thought the retreat will be in Cebu City, but it turned out the retreat was in Carmen, Cebu, in a mountainous area in Carmen, Cebu, sa kumbento ng mga Oblates Apostles of the Two Hearts. And I thought that it was a clergy retreat with many priests, with my brother priest. But I found out, because I arrived there at night, 9 o'clock ng gabi or 10 o'clock ng gabi. Sabi ko, nasan yung mga kasama kong pare? Sabi nung brother, Father, wala po, kayo lang po ang magre-retreat. Sabi ko, I thought it's a clergy retreat. Yun yung karanasan ko na set up ako at na-frame up ako ni Lord. Pero, alam niyo, sabi ko, dito na din lang ako, okay. Doon sa chapel nila, napakaganda ng chapel nila. Nakamulaga si Lord. Sabi nung brother, Father, the Blessed Sacrament is exposed 24 hours. You know, that was the first time I prayed hard. That was the first time na nagdasal ako kay Lord. At doon, sa pagkakataong yon, while I was kneeling, kasi sabi ko, wala na akong magagawa, dito na ako, okay, mag-retreat ako. Kausapin ko na nga si Lord. 6 years na akong pare noon. 6 years. I knelt down, kaharap si Lord. Alam niyo yon, this is a spiritual experience na lagi kong binabalikan pag nandun yung discouragement and doubt sa buhay ko. Parang vividly. Alam niyo, very vivid. Pinakita sa akin ni Lord yung mga naging kasalanan ko. And you know what? I have to make a confession. Sabi ko lagi sa mga tao noon, for the past 6 years of my life as a priest, I encourage them to go to confession. Confess, confess, confess. Have a general confession. But I myself, I never had a chance. I intentionally, nangungumpisal ako pero hindi ako nagja-general confession. Dahil sabi ko, may kasalanan ako na itinatago kay Lord. And during that time, pinakita sa akin ni Lord, sabi niya sa akin, ito yung kasalanan mo. Hindi mo to kinukumpisal. Pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Ang linaw na pinapakita niya sa akin, every bit of my sins. Alam niyo, lumabas ako. Sabi ko sa brother, ihanap mo ako ng pare. Ihanap mo ako ng pare. Umaga yon, bumalik siya. Sabi niya, Father, wala po ako makita. Pero meron po ako nakitang isa. Pero mamaya pa pong hapon. Alam niyo kung anong oras? 3 o'clock daw siya pwede. And that was the hour of great mercy. That was the point. Sabi ko, awa ng Diyos. Kaya hindi ako magsasawa na ikwento itong parte ng buhay ko na kung saan pinarealize sa akin ni Lord. Pinarealize sa akin na
kung hindi sa akin, kung hindi sa awa ko, wala ka. At saan magpapaalala palagi sa atin yung awa ng Diyos na yon? When we plunge ourselves in prayer, in front of the Blessed Sacrament, in front of our Lord, as in we are looking at a mirror in front of the Lord, we will see how infinite He is, and how finite we are as a creature. At doon natin makikita na isang pitik lamang ng Diyos sa atin, pwedeng tayo mawala sa mundong ito. Pero hindi ginagawa ng Diyos dahil sa Kanyang awa at pagmamahal sa atin. All because of, makikita natin ito at marirealize natin ito, all because of prayer. So we have to anchor ourselves in Christ through prayer. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng nagmimisyon pero hindi nagdadasal. Hindi pwedeng coordinator ng mga kabataan pero hindi nagdadasal. At sasabihin mo, Father, I am praying. Praying? Formulary prayer? Binabasa? Kasi nandiyan na lahat, di ba? Nandiyan ang yung mga booklet na binabasa pagdasal, Kami mga pare, meron kaming morning, mid-morning, mid-afternoon, midday, mid-afternoon. Meron pa kaming complain kung gusto namin. Mga formularies yan. May mga formula yung prayer. Pero hindi masama yon, tama yon. Pero my dear brothers and sisters, yung umupo ka, na makinig ka lang kay Lord, doon mo makikita ang lahat. Doon ipapaunawa ang lahat. Doon ka sasagutin ng Diyos sa iyong mga pagdududa. Doon ka sasagutin ng Diyos at i-encourage ng Diyos sa mga discouragement na nararanasan mo. Doon sa ating pagdadasal. Kaya I would like to, again, yung kwento ko kanina, gusto ko pong matutong magdasal. Pero sabi ng monghe, hanggat hindi mo nakikita ang halaga ng panalangin na kasing halaga ng hangin na iyong hinihinga para ikaw ay mabuhay, hindi ka matututong magdasal. And my friends, my dear brothers and sisters, ito yon pinapakita sa atin. Again, it's not by chance that you are here. Nandito tayo dahil may dahilan ang Diyos kung bakit ka narito. At may mensahe siya. And I hope nakita natin yung mensahe na yun. Dati yung dasal, binabaliwala natin, akala natin nagdadasal na tayo talaga ng tunay, pero hindi pala. And ngayon, meron tayong activity na gagawin, yung time capsule, meron sila. Pamimigay yung mga time capsule. Pamimigay ngayon yung mga time capsule. So anong isusulat natin dyan sa time capsule na yan, di ba? Ginagamit yan pag may mga groundbreaking ng bahay, ilalagyan ng time capsule, may sinusulat doon, So anong isusulat natin sa mga time capsule na yan? Susulat natin dyan yung mga struggles natin to maintain our prayer life. Ano yung mga struggles natin sa ngayon? Yung mga nabanggit na struggles kanina, ano yung mga struggles natin sa ngayon in maintaining our prayer life? Kung bakit di natin ma-maintain yung prayer life natin, ano yung mga nararanasan natin ng mga struggles? At isulat din natin dyan yung ating mga prayer intention. Ano yung pinagdadasal mo ngayon?
na maybe after 3 years, 4 years, bubuksan mo yung time capsule na yan, babalikan mo, makikita mo ano nangyari, no? Sa mga sinulat mo dyan. So, binibigay sa inyo ngayon yung time capsule. So, isulat natin dyan yung ating mga struggles to maintain our prayer life. At sulat din natin yung mga prayer intentions natin. Ano yung nasa puso mo ngayon? Ano yung nasa puso mo ngayon na hinihingi mo kay Lord? What is your heart's desire right now?